Noong kabataan ni Humbert, hindi niya inakalang magsisimula ito sa malaking pagbabago ng kanyang buhay. Nagsimula siyang umibig sa isang babae na nagngangalang Mirana. Siya ay nagkasakit ng tipos at ikinamatay niya ito sa murang edad. Hanggang sa paglipas ng taon, namimiss niya pa rin si Mirana. Lumipas ang panahon, si Humbert ay naging isang professor. Siya ay naghahanap ng bahay na mauupahan at nakakita siya. Ang pangalan ng may-ari ay isang byuda na si Charlotte Hayes. Nilibot ni Humbert ang bahay na lilipatan niya, medyo magulo ang mga kwarto at nakita niya ang dalagang anak nito na nakadapa sa labas ng damuhan at naliligo ito habang nagbabasa ng magazine siya si Lolita. Nanlaki ang mga mata ni Humbert sa 18 anyos na dalaga dahil sa kanyang tinataglay na kagandahan. Nang makita siya ni Lolita ay nginitian siya nito. Naalala ni Humbert ang kanyang nakaraang pag-ibig noong siya ay bata pa. Sa mga nakalipas na araw habang si Humbert ay nasa bahay, lagi niyang minamasdan si Lolita kung ano ang ginagawa nito. Gustong makilala ni Lolita si Humbert kaya pinuntahan niya ito sa kanyang kwarto para magpapansin. Habang may ginagawa si Humbert sa kanyang aklat, si Lolita ay biglang inupuan si Humbert at idinikit ang chewing gum sa aklat at sa kanya. Tiningnan si Humbert na parabang nangiinis. Biglang dumating ang kanyang ina at tinawag siya nito. Tumakbo ito nang mabilis palabas ng kwarto ni Humbert. Sabay kinain ni Humbert ang chewing gum na nilagay ni Lolita sa aklat para di mapansin ni Charlotte. Para madisiplina ang anak, plano ni Charlotte na ipadala si Lolita sa isang bahay-eskwelahan. Sumang-ayon naman si Humbert. Nang nalaman ni Lolita ang plano ng ina, ikinagalit niya ito. Noong paalis na ang mag-ina, nakita ni Lolita na sumisilip si Humbert sa bintana. Saka siya bumaba ng kotse at mabilis na bumalik sa bahay papunta kay Humbert. Nagulat na lang si Humbert na tumakbo ito papunta sa kanya at tila nagpakarga ang dalaga na parang sanggol at sa kanya ito hinalikan at mabilis na bumalik muli sa kotse. Ikinagulat ito ni Humbert at minanam ng mga sandaling hinalikan siya nito. Pinuntahan ang kwarto ni Lolita para lasapin ang mga gamit nito, ngunit hindi ito natuloy dahil biglang dumating ang katulong ng kapitbahay. Nagtataka ang babae kung bakit napunta ang lalaki sa kwarto ng dalaga. Ibinigay ng babae ang isang sulat galing kay Charlotte para kay Humbert na naglalaman na may gusto sa kanya si Charlotte at gusto na niyang gawin itong asawa para maging ama ni Lolita. Kinagat naman ito ni Humbert para mapalapit sa dalagitang si Lolita. Nagpakasal sila nito kahit na hindi gusto ni Humbert ang babae. Mga ilang linggo, nalaman ni Charlotte na hindi siya gusto ni Humbert dahil nabasa niya ang diary ng lalaki. Nagalit si Charlotte at sinabi na wala siyang kwentang asawa at hindi niya na makikita si Lolita. Hindi makapagpaliwanag si Humbert at dinahilan niya na lang na gumagawa siya ng libro kaya niya nasabi iyon. Kumuha na lang siya ng alak para pakalmahin ang asawa, ngunit umalis na ito sa kwarto. May tumawag sa kanya sa telepono at ang sabi, nasagasaan daw ang kanyang asawa sa tapat ng kanilang bahay. Agad siyang lumabas ng bahay at doon niya nakita na patay na nga ang asawa. Di man lang nagsisisi itong si Humbert sa pagkamatay ng asawa at naisip niya na ito na ang pagkakataon na kunin niya si Lolita. Sa bahay-eskwelahan, pumunta na agad si Humbert para sunduin ang dalaga at nakangiting sinalubong ni Lolita si Humbert. Tinanong ng dalaga kung kamusta ang kanyang ina at sinagot ni Humbert na nasa hospital ito at kritikal ang lagay niya. Pumunta sa hotel ang dalawa para magpalipas ng gabi. Pagkatapos pumunta na sila sa kanilang kwarto. Tinanong ni Lolita bakit iisa lang ang kanilang kwarto. Ipinaliwanag naman ito ni Humbert at sinabi na yun lang ang kaya niyang bayaran dahil hindi sila mayaman, kaya isang kwarto lang ang kanyang kinuha. Makalipas ang ilang oras, pumunta na ang dalawa sa restaurant ng hotel upang kumain. Habang sila ay naghihintay, napansin ni Lolita ang isang lalaki na nakatingin sa kanila, na mukha nila. Ang lalaki na isa palang manunulat ng dula na nagngangalang Quilty. Nang bumalik na silang dalawa sa kwarto, tinatanggal ni Humbert ang sapatos at medyas ni Lolita. Nagkwento ang dalaga sa kanyang ama kung gaano siya kalikot sa school. Ngunit sinabi ni Humbert na bukas na lang magkwento para makatulog na ang dalaga. Sa paglabas ni Humbert sa kwarto, naglibot muna siya para magpahangin sa labas. Habang nagpapahangin, may taong nakaupo sa rocking chair at biglang nagtanong kay Humbert kung saang lugar niya nakuha ang kasama niya. At iniba ni Humbert ang kanyang sagot na sinabing maganda ang panahon ngayon. Muling nagtanong ang lalaki kung sino yung babae na kasama niya at sagot nito, anak niya ito. Biglang sinabi, sinungaling, hindi mo siya anak. Namukhaan ni Humbert ang tsismosong lalaki na si Quilty.
Nagtanong ulit siya kung nasaan daw ang ina ng dalaga at sinagot ni Humbert na mamatay na ang kanyang ina. Kinaumagahan, si Lolita ay nagising at hinipan ang mukha ng kanyang ama-amahan para magising. Habang nasa kotse, sinabi ni Lolita na gusto niyang huminto sa gas station dahil masakit daw ang kanyang tiyan. Sa parehong araw nalaman na din ni Lolita na patay na ang kanyang ina. Pagsapit ng gabi, iyak ng iyak ang dalaga sa pagkawala ng kanyang ina. Pumunta siya kay Humbert at kinomfort naman siya nito. Ang dalawa ay nagpakalayo-layo at nagpunta sa iba't ibang lugar. Itinuloy pa rin nila ang pagpapanggap na mag-ama sila. Habang tumatagal, nagsasawa na si Lolita at lumalayo kay Humbert dahil hindi pa rin matanggap na wala na ang kanyang ina. Pumunta ang dalawa sa kakaibang paaralan at saka dito in-enroll ni Humbert si Lolita. Pagkalipas ng ilang minuto, nalaman ni Humbert na ang eskwelahan na ito ay hindi pwede kay Lolita dahil pinagkakaabalahan nila dito ay drama, sayaw at pakikipagligawan sa mga lalaki na hindi ikinatuwa ni Humbert. Nang malaman ni Humbert na sasali si Lolita sa isang dula, hindi niya ito pinayagan. Kaya ginamit ni Lolita ang kanyang karisma para mapapayag niya ang ama-amahan. Bantay sarado ni Humbert si Lolita sa practice nila. May isang babae na tumabi sa kanya na may pangalang Mona na kasali din sa dula. Tinuro ni Mona ang isang lalaking nagyoyosi at nanonood ito. Ang lalaking iyon ay si Quilty, ang manunulat ng dula. Pagkalipas ng ilang araw, napapansin ni Humbert na lumalayo na sa kanya si Lolita kaya sinuhulan niya ito ng pera. Kinagabihan, pagkatapos ng kababalaghan, nag-aaway ang dalawa dahil kinukuha ni Humbert ang mga perang inipon ni Lolita. Nalaman niya kasi na nag-iipon ang dalaga para makatakas ito sa kanya. Kinakabahan si Humbert baka naisumbong na siya sa mga principal sa mga ginagawa nito sa dalaga. Sinabi naman ni Humbert na nasa mabuting kamay niya ito at hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang anak. Isang araw, si Humbert ay nagtanong sa anak kung saan siya pumupunta dahil nalaman ni Humbert na hindi umattend sa piano lesson si Lolita. Kaya tinapik ni Humbert ang hita ni Lolita at binalaan siya na wag niyang gagawin yung hindi siya nagpapaalam sa kanyang ama-amahan. Hindi na napigilan ni Lolita at galit na sinabi sa kanyang ama-amahan na masama siya. Biglang sinampal ito ni Humbert at sinabi ng dalaga na patayin na lang siya gaya ng ginawa sa kanyang ina. Mabilis na umalis si Lolita, ngunit sa huli bumalik lang din ito sa inuupahan nilang dalawa. Pinangako ni Humbert sa kanya na lalayo muli sila at maglalakbay patungo sa mga gustong puntahan ng dalaga. Sa gitna ng biyahe napansin ni Humbert na may sumusunod sa kanila. Hinala niya ng mga pulis ito na nagmamanman sa kanila. Minsan kasi nagpapalit-palit sila ng sasakyan at minsan naman ay bigla na lang ito nawawala. Inisip tuloy ni Humbert na guni-gunin niya lang iyon. Nag-stop over sila sa gasol. Inahan at pumasok ito sa loob ng tindahan. Habang nasa tindahan, natanong niya na may kausap na lalaki si Lolita at dali-dali itong lumabas para alamin kung sino yung lalaki, ngunit ito ay biglang nawala. Umalis agad sila sa lugar at tinanong niya kung sino yung lalaki at sinabi na nagtatanong lang tungkol sa mapa. Hinala ni Humbert na maaring pulis iyon na nagmamanman sa kanila. Sandaling umalis si Humbert sa kanilang tinutuluyan upang magpatanggal ng balbas at para bumili ng prutas at pagka-uwi ay nadatnan niya ang anak na parang may kakaibang nangyari sa kanya. Kaya nagulat si Humbert at galit na galit itong tinatanong sa dalaga kung sino ang nakasama niya sa kwarto nung habang wala siya. Sa kalagitnaan ng pagtulog, nagising si Humbert na balisa at takot na takot. Naghilamos siya ng muka para mahimasmasan at nakakita siya ng maliit na baril at saka sila umalis sa kanilang tinutuluyan. Ngunit gusto ni Lolita na pumunta ng hospital dahil sa nakuha niyang virus at hinayaan niya na lang ito. Kinontak ni Humbert si Lolita upang kamustahin sa hospital. Sinabi ng magaling na daw ito at may nag-ayos ng paglabas ni Lolita sa hospital. Nagmamadali siyang pumunta sa hospital at nagwawala siya doon. Nang makarating siya, halos mapatay na niya ang isang doktor sa sobrang galit. Bigla siyang nahimasmasa nang makakita siya ng pulis sa labas at dali-daling umalis. Sinubukan ni Humbert na alamin kung sino ang kumuha kay Lolita at kung saan siya dinala, ngunit hindi siya nagtagumpay. Makalipas ang 3 taon, nakatanggap siya ng sulat mula kay Lolita. Sinabi niya sa sulat na may asawa na siya at malapit na siyang manganak. Ani niya, labis daw ang kanyang kahirapan at humihiling siya ng tulong pinansyal para makaraos. Pinuntahan niya agad ito at nakita ang bahay na halatang hirap sa buhay. Nasalubong niya muli ang dalaga at bakas sa kanyang mukha ang pagkalungkot at may kasamang saya dahil sa pananabik niya kay Lolita. Nakita niya ang asawa ni Lolita na nag-aayos ng kanilang kuryente. Hirit ni Humbert, paano naman daw siya? Hindi ito sinagot ni Lolita at umalis sa kanyang inuupuan.
Ipinagtapat ni Lolita na siya ay nakulong sa puder ni Guilty. Hinihiling ni Humbert na bumalik na ito sa kanya at sumama na. Ngunit sinabi ni Lolita na nababaliw na siya. Sinabi ni Humbert na ibibigay pa rin ang pera kung anuman ang magiging desisyon ni Lolita. Nang ibinigay ni Humbert ang pera, naiiyak si Lolita habang binibilang ito. Tinanong ni Humbert kung sasama siya, ngunit ani ni Lolita, mas gusto niya pang sumama kay Guilty kaysa sa kanya. Biglang umalis si Humbert, malungkot na naglakbay. Sa pagkakabalik niya, muli niyang sinilayan ang dalaga at bakas pa rin sa kanya ang paghuhumaling kay Lolita. Nalaman ni Humbert na si Guilty pala ang may sala kung bakit nawala si Lolita ng 3 taon, kaya pinuntahan niya ito at tinanong kung siya ba talaga ang sala rin. Hindi makasagot si Guilty at tila walang kinalaman sa nangyayari. Biglang nagpaputok ng baril si Humbert para mapaamin ang lalaki at inamin nito ang mga ginawa niyang kasalanan kay Lolita. Tumakbo si Guilty papunta sa kanyang piano at binaril ito ni Humbert sa likod. Patuloy niyang pinagbabaril si Guilty habang ito ay pilit na tumatakas hanggang sa namatay ito. Sa kanyang pag-alis, habang may mga pulis na humahabol sa kanya, tila nawala na siya sa sarili. Nang nakaraan na siya ng mga pulis, napagtanto niyang wala na siyang takas at alam niyang ito na ang kanyang katapusan. Niliko niya ang sasakyan at saka bumaba, pinagsisisihan ang mga ginawang kasalanan kay Lolita. Ngunit hindi siya nagsisisi sa pagpatay kay Guilty. Siya ay namatay sa kulungan noong Nobyembre 16, 1950 dahil sa sakit sa puso. Sa sumunod na buwan ng Kapaskuhan, si Lolita naman ay namatay sa panganganak. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recaps at iba pang kapana-panabik na recap. Kung meron kayong gustong ipa-recap na mga pelikula o mga paksang nais talakayin, ipaalam lang ito sa comment section. Interesado kaming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod mga kayakman, naway patuloy tayong magkasama sa mga darating na recap. Ingat palagi at sana'y magbigay inspirasyon ang mga pelikulang ating pinapanood. Paalam mga kayakman.